Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kung saan man kayo naroroon at kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag mag-live tayo at syempre mag-upload tayo ng mga updated video. So, kamusta ang ating mga kababayan? May election fever pa ba? So, let's move on sa kung ano man ang resulta ng eleksyon. Wala nang sisihan, may nanalo na, gusto mo man o hindi. Pero, aaminin ko sa inyo, sumasakit ngayon ang ulo ng mga Duterte. Dahil, hindi naman natapos ang usapin ng impeachment. Hindi naman po natatapos ang mga legal na consequences sa mga ginawang kabulastugan ni Sara Duterte. Andyan yung mga nakaambang mga samot-saring kaso laban sa mga Duterte at ng ilan sa kanyang mga kaalyado. And ito pa, yung kakaharapin ni Rodrigo Duterte sa The Hague sa September 23, plus yung impeachment trial ni Sara Duterte, yung kaso kay Pulong Duterte. So, tapos na yung eleksyon, hindi pa tapos ang pagdedepensa nila. At napag-alaman natin, nakasali pa si Sara Duterte sa International Criminal Court. Kaya, yung mga Duterte Dehad supporters, magpalala na naman ito ng sitwasyon ng mga Duterte. Lalong-lalo na yung kanilang mga vlogger, okay? Na nang aaway ng taong bayan na kung saan ay sumusuporta sa gobyerno. So tapos na yung eleksyon, nanalo naman yung 3 lang sa mga Duterte. Okay, kaya wag ka nga kayo ha. Ako ayaw ko kayong laitin, ayaw ko kayong okrayin. Pero mga Duterte Dehad supporters, si Digong nyo wala ng power. Alam nyo kung bakit? Ano nangyari sa endorsement ni Rodrigo Duterte kay Hunasan at kay Kerubin? Di ba, mga kamunting tinig? Oh. Kaya wag niyo sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ay na-reject ng taong bayan. Paano mo ma-reject? Halos lahat ng congressman, kapartido ng alyansa ang nanalo. Di ba? So hindi nyo lang kayang tanggapin yun. Kung hindi nga naghukus-pokus yung iba dyan, hindi nga makatapos hindi makaapak sa top 12. Mga Duterte supporter, tigilan na ninyo yung ilusyon ninyo. Tigilan na ninyo yung illusion ninyo na sige kuno protest votes, yung baga dahil sa kapagkapanalo ng mga Duterte sa Davao, yan ay dahilan dahil po sa pagkadala kay Rodrigo Duterte sa daig. Hindi, pagkabobo lang talaga ng mga tao na bumoto sa kanila. Mantakin mo, buboto ka ng mayor na nakakulong. Hindi naman makapagserbisyo. So, tigilan na ninyo. Kasi pag hindi nyo tigilan yung mga ganyang klaseng mga platform ninyo, hindi din kami titigil sa pagpapaliwanag sa taong bayan na wala naman yung mga Duterte nyo kahit ano pa ang gawin ninyo. Wala na yan. Nasa defense mode na sila ngayon. Sala atay nila at sa kabalon-balunan dahil si Sara Duterte, hindi naman matapos ang impeachment case. May impeachment trial man. Take note, 7 ang article of impeachment. Ma-acquit sa 2. Sa 5. Kung ako sa inyo mga Duterte Dehad supporters, tumigil na kayo sa kakalait nyo sa mga sumuporta ng impeachment laban kay Sara Duterte. They did their job for the Filipino people. Kayo, nakakahiya kayo, binoto ninyo. Dahil lamang po sa hindi ma-impeach. Gagamitin nyo si Aimee, gagamitin nyo si Camille Villar para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Kabubuan. Nasaan na yung lakas ng mga Duterte? Bakit 3 lang na panalo nyo? Inendorso pa ng Iglesia ni Cristo. Nahulog pa si... Ay, nako, Santissima Trinidad. Sa lokal, halos lahat, 140
4 ata na mga congressman. Galing po sa partidong Lakas. Kaalyado ng Pangulo. O, nasaan yung rejection dyan? Nasaan yung rejection dyan? Sabi ko nga, tapos na yung eleksyon, mag-move on na. Huwag niyong paniwalaan yung sinabi ni Sara Duterte na mag-form ng matibay na opposition. Para ano? Mang-agaw ng gobyerno. Tingnan mo si Marcoleta, hindi pa nga nagpoproklama ang COMELEC, inaatat na yung COMELEC na iproklama na daw. Sinabi na nga ng COMELEC na Friday or Saturday, ang proclamation ng mga nanalong senador. Kita nilang pangalan niya sa number 4 or number 5. Nag-atat-atat na tala si Marcoleta na dapat daw mag-declare na ang Commission on Election. O yan mga Pilipino, binuto nyo. Takot pa siguro na magbago ang numero ng botante. Baka takot pa si Marcoleta, siguro madaya. Kaya nga nagmadali-madali. Kaya alam niyo sa totoo lang talaga, ito yung mga tao na gagamitin nila yung kapangyarihan nila para mang-api pagdating ng panahon. Kaka-announce pa nga lang ni Commissioner Garcia na Friday or Saturday, maybe, ang proclamation ng mga nanalong senador, including the party list. Tapos si Marcoleta na nag-petition na, nag-urge na sa COMELEC na proklama na ang mga nanalong senador. Parang si Kibuloy, nagreklamo-reklamo. Marami daw mga dayaan, marami daw mga anomaly. Sino naka-benefits? Yung dalawa sa kayong mga PDP? Sino naka-benefits ng dayaan? Si Bongo, si Bato, si Marcoleta? Kung dinaya kayo ng administration at ginamit ng Marcos administration ang kapangyarihan para dayain kayo, saan kayo pinulot? Sa kangkungan. Kaya lang, professional at the same time fair ang laban ng mga alyansa. Hindi katulad ng mga padapa, wala ng laban, matagal na kinukondisyon nila yung tao na kapag hindi sila manalo, dinaya na. Hindi nakapasok yung 10 alyansa, 3 lang. Dahil isang araw bago mag-eleksyon, nag-adapt ang padapa, wala ng laban kay Aimee at saka kay Villar. Sali nyo yan sa padapa, wala ng laban? Kayo mga Duterte Rehad supporters, tumigil na kayo sa kakabrag ninyo na kung saan lakas ng mga Duterte. Lakas ng mga Duterte, gumawa ng tanga ng mga Pilipino. Ayon. Di maka-move on, tapos na yung eleksyon, di maka-move on. Hindi kami mag-move on para sa pagpapaliwanag sa mga tao na tapos na nga yung eleksyon, si Sara Duterte nangungon sumisyon. Kaya halos mamatay-matay sa kakasuporta ng mga kandidato na manalo para pumirma ng hindi makonvict sa impeachment. Hoy, mga bumoto! Sa mga in-endorse ni Sara Duterte, hindi taong bayan ang gusto ninyong lumago. Binoto ninyo dahil gusto ninyong gumante, dahil kuno inapi ang mga Duterte, at sabagay, pakialam ko naman yan sa mga desisyon nyo. Sa inyo naman yan. Pero ang katotohanan dyan, binoto ninyo, mga Duterte talaga ang nanalo. Yan ang akala nyo. Talo ang taong bayan. Yan ang totoo. Kung sa tingin ninyo, panalo ang mga Duterte, yan lang ang akala nyo. Kung sa tingin ninyo, bumoto kayo para sa bayan, nagkakamali kayo. Dahil bumoto kayo para lang mailigtas si Sara Duterte at mapabalik si Digong dito sa Pilipinas. So hanggang ilusyon na lang kayo. Tapos na nga yung eleksyon, hindi talaga yan natatapos ang issue ng korupsyon sa Office of the Vice President, sa DepEd, when Sara Duterte became the DepEd Secretary, okay? At kabilang pa siya sa usapin ng International Criminal Court, si Bato, si Bongo, at ng iba niya mga kasamahan.
No? So, iyan ang aabang-abangan natin kung paano po nila yan mailigtas ang kanilang mga sarili. Kagawa-gawa sila ng mga problema, pahirapan nila yung bansa. Personal nila na kagaguhan, dinamay nila ang pamahalaan. Na ang pamahalaan ay para sa mga Pilipino. Hindi katulad nila na tumakbo para lang maisalba ang kanilang sariling political career. Gusto nyo mag-move on ang mga tao sa eleksyon pagkatapos kayo ang nagmamalaki dyan. Hintayin ninyo kay malapit na June 30 or July 2. Basta dyan magsisimula ang impeachment trial. Ako hindi ko na tinitingnan kung sino yung boboto ng yes or boboto ng no. Ang mahalaga, may abangan tayong impeachment trial na may base sa pamamagitan ng ebidensya. Andyan pa rin yung mga prosecutor. Hindi po sila nawala sa limelight. Out of 11, 8 ang nagbalik. Yan ay katotohanan. Then, kamusta naman? Nagpila na kayo sa 20 pesos na bigas. Yan ang totoong programa. Dahil sinuspended ng COMELEC ang 20 pesos na bigas na pagbebenta. So, right after election, May 13, ngayong araw, nagkakadarapa sa kapanira ang mga Duterte camp doon sa 20 pesos na bigas. Pero, hindi nagpatinag ang gobyerno. Ngayon, kasalukuyang nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa iba't ibang bahagi po ng Cebu at Luzon. Kasi 32 ata na area sa Luzon ay magkakaroon ng selling of rice sa halagang 20 pesos per kilo. So, sa kakabatikos ninyo mga Duterte supporter, magpasalamat kayo. Yan ang dapat gawin ng mga Pilipino. Dahil ang gobyerno na ito, kapakanan nyo, kahit antay pa kayo, kapakanan pa rin ninyo ang iniisip ng gobyerno. Dahil yon po ang bisyon ng ating mahal na Pangulo. Samantalang kayo, mga Duterte Rehad supporters, di kayo makamove on sa paninira. Ito lang naman kakarapin ni Sara, ICC, corruption, impeachment. Tapos, ito pa, meron pang naghain ng disbarment case laban kay Sara Duterte. Bakit panalo si Sara sa eleksyon? Saan banda? Kaya abangan niyo yung mga kaalyado ninyo Sara Duterte, abangan mo yung kaalyado mo sa Senado. Baka magulat ka na lang, peperma yan, at magde-decide yan para ma-impeach ka or ma-convict ka. Kaya mga Duterte Rehad supporters, huwag magkumpiyansa, malakas ang ebidensya.